Hallelujah. Okay, Kingdom Priorities. Kingdom Priorities. Today is the third Sunday of November. And magandang umaga sa inyong lahat. Ito na naman tayo. Sama-sama tayo. Yan, okay yan. Yan. Thank you, Kuya JR. Thank you for leading us in worship. And thank you sa pag-ilaw na yan. Kasi yung video natin sa mga viewer natin sa Facebook at sa YouTube, madilim talaga yung nagsasalita. Di ba? So, kaya kailangan natin liwanagan. So, thank you. Welcome once again sa ating mga viewers online. Magandang umaga sa inyo or anumang oras na pinanonood nyo ito. Alam ko, meron na namang gagawin si God sa oras na ito at may sasabihin sa atin. At kung ano man ang sasabihin niya sa iyo, sa oras na ito, ikaw na mag-decide kung makakabuti sa inyo. Yan. So, kingdom priorities. At syempre, dahil priority natin ang kingdom, ang gusto ng Panginoon, sinusunod natin kung anong gusto niya. Kaya bago natin pag-usapan ang una, laging paalala, tuloy na ito, pwede na kayo magbayad kay Alice or kay Nikki. Silang assign dyan sa ating table talk about water baptism. Ang iba sa mga kasama natin, may sasama kayong mga relatives ninyo. Pakisulat na lang pangalan ninyo then after ng kanilang name para at least makasama dyan. Andyan na. Ready na yan. 2 weeks na lang yan, tuloy ng ating baptism. Once again, ang baptism, ang ibig lang sabihin niyan, Lord, I'm all out sa iyong teaching. Ngayon kapag hindi ka all out, please don't. Kasi mapipilitan ka lang. Huwag mong gagayahin. Hindi tayo dito katulad sa world na dahil ginawa ni Ria, gagawin ko rin. Huwag ganon. Dapat ang pananampalataya hindi pinipilit. Dapat alam mo ang ginawa ni God sa iyo at alam mo kung bakit ka naniniwala sa Kanya at bakit mo siya sinusundan. Okay? So water baptism, November 29. Pag-uusapan natin yan sa next Sunday kung saan, yung meeting natin dito lang sa parking area ng Eitanco Building. Sa mga may sasakyan, pwede na kuhanin nyo lang ang address, doon lang tayo magkita sa Antipolo. Okay? Kuha tayo siguro kuhanin natin ng isang LRT or MRT papuntang Antipolo, Ate Ria, para at least kasya tayo. So ready na, tama-tama yan. Diretso na yung train dun sa sa swimming pool para i-baptize na yan. Ang magbabaptize yan si Joby. Ayan. So, tuloy tayo. Hindi natin maiwasan, tumatakbo talaga November, December na, ilang tulog na lang. Kaya abangan nyo na naman ang susunod nating series. At syempre kapag sa series nga na masaya mag-aral, Alice, di ba? Masarap mag-aral ng sermon. Lalo ito, linggo-linggo, kailangan mong gawin yan. Tediously. Kaya ang 2 araw ko sasabihin ko sa inyo, nakaalat lang yan talaga sa quarantine time ko. Quarantine days. Doon lang talaga ako sa aking study area. So, kingdom, kung kayo pagod na sa pakikinig ng kingdom, kahit anong gusto nating ituro, kung hindi natin itinuturo ang kingdom, hindi magtatapos yung sinasabi ni God. Remember, and sabi dyan, this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations and then the end will come. Kaya lagi natin babalikan. Matthew 24:14 yan. Babalikan natin. Yan ang reason kung bakit natin itinuturo ang kingdom. Maniwala man ang tao sa ating mga viewers, magpapatuloy natin yan dahil ang sabi ni God, we have to preach this and let the people know na ang pag-asa at ang true gospel, ang hope ng mundo ng bawat tao, ng Pilipino at ng mga pamilya ay nasa kingdom of God. At inuunti-unti natin yan and God willing makarating sa kanila. Kailang maliban ang Holy Spirit mag-explain ito sa puso natin, mahirap intindihin itong kingdom of God. So kingdom priorities sa ating pang-11th series, 11th of the month today, November, since January pa tayo nasa kingdom, are a set of values and actions that are aligned with the teaching of Jesus Christ, placing the kingdom of God as the first and most important priority in life. Lagi nating sinasabi na priority ang kingdom of God. Wala nakalagay sa Bible na seek God. Seek first the kingdom of God, ang sabi niya. Kaya ang purpose natin, kapag alam mo ang purpose mo, maglalagay ka ng priorities in life. Kaya ang taong may priority, clear ang kanyang purpose. Ang taong walang priority, wala kasi siyang purpose. Ganun lang kasimple yun. So ang goal natin dito to increase our efficiency in life by focusing our time. Bakit time? Tumatanda tayo. Uubusin natin ang ating mahirap mamuhay sa trial and error. Next year, 60 na ako. Kung nagta-trial and error pa rin ako ngayon, ibig sabihin, hindi ko pa alam ang aking purpose. That's why, para maging masave natin at magamit natin effectively ang ating time, know your priority.
At ang talent natin, saan natin gagamitin? Tama ba ito, Lord, na gagawin ko muna? Lord, mag-abroad muna ako sa Mars for maybe 10 years bago ako mag-serve sa iyo. Yung resources natin, saan natin ginagamit ang ating mga resources? What is important to God and prevent time-wasting, energy-draining activities to complete God's promising and rewarding tasks. Hindi lang tayo kasi ang tinawag ni God. Kung kayo tinawag ng Panginoon para mag-serve sa Kanya, hindi lang para sa iyo, kundi para dun sa mga naliligaw na kailangan natin abutin. Yan. Kaya hindi natin, ang iba iniisip ay may calling ako, kaya social ako, sikat ako. Hindi ito pasikatan. Ang goal dito, ano ang na-accomplish mo? Aanin ko naman na pastor nga ako, wala naman ako na-accomplish. Sasabihin ko sa inyo, pastor ako, bishop ako, apostle ako, then what? Ano ang resulta? Resulta pa rin ang magsasabi sa atin kung ano talaga ang ating direksyon. Ate Chia, ayaw ng ano. Lumipat na to kanina. Yan, meron na. So, para sa ating outline for the next few weeks, 5 linggo ang ating November, kaya yung una natin ay kingdom. Sabi sa Bible, seek first the kingdom of God, Matthew 6:33, na ang unang hahanapin natin para maintindihan natin yung kanyang kingdom, yung kanyang government, or ang gusto ni God na operating system natin, ating sarili, ng church, ng family, at ng ating work. Kaya makita nyo dyan, iyan yung the most priorities na listahan ni God sa Bible. The kingdom of God, know my government. Dahil ito lang ang pag-asa, the only form of government na tinuro ni Jesus. Hindi yan religion. Ang religion nagiging bandage tayo. Simba na naman, ang hirap na naman gumising, di ba? Matagal na tayo nagsisimba, makamag-anak natin, ang buhay the same. Pero ang sinasabi ni God, it's about the government that you're applying in your life. At ang lifestyle dito, kumbaga, ito yung release ng train, ito yung righteousness, our lifestyle. We have to live the kingdom righteousness. Hindi ang ating personal righteousness. Yung pinag-usapan nga natin last week, kanya-kanya. At magugulat kayo, isa sa priorities ni God na nakasulat sa Bible ay family. And next week, work. At huli lang ang ministry. Sa inyo naman nagtataas ang kilay sa akin, bakit ang ministry? Ang sabi ng iba, dapat una ang ministry. Ang katabi dapat yan ni God. Ang ministry ay hindi Diyos. Kaya titingnan natin yan mga verses sa Bible. Okay. Series number 3, family. Paano mo nasabi, Pastor Dennis, na naging priority sa Bible yan? At priority ni God. Priority ito na God, ha? Hindi yung aking, hindi ako nag-enumerate ng listahan, na gumawa ng listahan. Enumeration na gusto ko lang dito sa 211, ito. Sumusunod din ako dito. Okay. So number 1 is kingdom of God, the only form of government na magdadala sa atin. Number 2 is righteousness, hindi wickedness. Kingdom of light, hindi kingdom of darkness. At ngayon pag-uusapan natin ay kingdom family. Hindi ito yung family na gusto lang natin. Okay? Sa pag-uusapan natin sa family, ang gusto ko obserbahan ninyo, kasi kadalasan lang, papaano, how to, lagi tayong how to, what is, what if. Ang pag-uusapan natin dito, na gusto ko nyong abangan, ano talaga ang problema ng pamilya? Kasi susolve natin ang Bible ay solusyon ang dala, hindi problema. So, ready na kayo, family? Pakisulat nyo lang ng inyong mga revelations, wisdom na mapupulot sa pag-uusapan natin. Remember this, faith comes from hearing and hearing the message of Christ. Hindi ito faith comes from my testimony. Kaya bihira ako, nagsishare lang ako ng testimony, pero ang priority ko ay maituro ang Bible, ang message ni Kristo, which is ang message ni Christ ay kingdom of God. Doon tayo magkakaroon ng faith, hindi sa sharing. Ha? Ang testimony is just a sign na na-overcome mo ang world. Okay. Simulan natin ang mga verses kung bakit pinag-usapan natin priority ang family. Kasi ito nagsimula pa sa Garden of Eden. Kung sa chapter 1 pa lang ng Genesis, makikita natin ito, alam natin na ito ay priority. Genesis 1:27 says, so God created man in His own image. Pag pinag-usapan natin ng image, this is the visual manifestation or presentation of God. Image. From imagination to an image. Yan. In the image of God,
He created male and female. He created them. Nung magkasala yung mag-asawa na yan, ang tawag na yan, God created mali daw and female. Yan, ganyan sabi niya, ni grade 1 tayo. The Lord God said, it is not good for the man to be alone. Hindi talaga masaya si God na nakikita. So pati ang pag-aasawa ay provision ni God. I will make a helper suitable for him. Gagawa ako ng kanyang katuwang suitable for him. And Genesis 2:24, at makikita rin natin ito, inulit ni Jesus sa Matthew 19, for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife and they will become one flesh. So, titinan nyo, ang picture lagi dito, pag nagkakasala ko lagi ko sinasabi, ang dalawa ay nagiging isa. Kapag kayo ikakasal, ang dalawa ay magiging dalawa. Wala na tayo sa kingdom principles. Dapat ang dalawa ay iisa. Yan na yan. So for this reason, iiwanan mo na si tatay, iiwanan mo na si nanay. I-clarify natin dito ang word na family kasi ang family, iba ang meaning ng world, iba rin ang meaning ni Lord. Lagi nating tatandaan yan, iba ang meaning ng love sa world, iba rin ang love sa Bible. Kaya wag mong pagsasamahin, kaya nga ito, isang form of government lang tayo. Isang form of standard lang or OS, operating system ang gina-apply natin. When we talk about family, the family is a divine institution. Ibig sabihin, ito ay official established institution or family organization na tinayo ni God. Central to God's plan because it is the fundamental building block for individuals and society. A place for love, teaching, and spiritual growth. Sa labas, walang spiritual growth ang family. Dito lang na pinag-uusapan natin. Dapat kasabayan for an effective and efficient family living. Family serves as a model for God's relationship. Remember, sa Lord's Prayer, ang patawag sa atin ng ating God ay Our Father. Hindi may Father, Our Father. Kasama kayo lahat. Kung anak kayo nito, dapat hindi ka insecure. Secure ka, tinatawag ni Pastor si Lord na Father. Ako din, Father din. Wala yung Father ni Pastor Dennis. Hindi, Father natin lahat yun, Our Father. Kaya huwag kang tatawag ng Our Father ni Jeff. Makita mo ang insecurity ng tao kapag si Jeff binilihan ng kanyang tatay ng tsedeng. Ngayon ako, sana makahingiran ako sa father mo, Jeff. Nakita mo magkaiba. Kaya Our Father, family serves as a model for God's relationship with humanity. Kaya mga daddy, mga tatay, malaking problema at malaking responsibility ang tawaging father kapag may anak na tayo. A place to learn to love others and a fundamental support system. Yung support system, kaya nga dapat ayusin natin ang ating maintindihan natin itong family na ito dahil pag hindi mo maintindihan, wala kang sisirain, iinsultuhin, kundi ang family na tinayo ni God. Kung titinan mo ngayon mga kapitbahay natin, mga issue sa pamilya ngayon, parang makita mo, parang hindi sa Diyos galing itong family na ito. So balikan natin. Ngayon kung ikaw ang nakapakinig nito, please, iset up mo ng sarili mo na hindi ito narinig ng iyong partner sa buhay, hindi ito narinig ng tito at tita mo or ng magulang mo na kung mali si tatay, mali si nanay, ikaw ang kinausap ni God nito, kaya ikaw ang mag-apply nito sa sarili mo, maging ako din. Okay? Kingdom family ang pag-uusapan natin. Family is the basic foundation of government. Kapag sira ang family, sira din ang gobyerno. Kapag ang pamilya magulo, ang gagawing batas ng gobyerno ay more on divorce, separation, annulment, and so many things. Kapag ang mga anak ng mga magulang ay naging addict, maging wild, ang gagawin ng, instead na development ang gagawin ng isang gobyerno, ang gagawin niya ay mag-build ng kulungan, rehab. Nakita nyo? Kaya kung ang ating mga namumuno, ito wisdom, pag sira ang kanyang pamilya at gusto niyang umupo sa isang political position, klarado. Sira din ang kanyang leadership. Yung ilang tao nga na kasama mo sa bahay, hindi naniniwala sa iyo, ililid mo ang buong Pilipinas or ang buong church.
Sa ministry natin yan, pupunuin. Kaya yan, may idea kayo. Ang Bible punong-puno ng pag-asa at tamang pagpili ng tao kung sino ang leader mo. So point number 1, the family is a divine priority. Hindi ko ito priority. Isinilang ako na meron ng available priority si God. All I have to do is to apply this OS. Ano tong OS? Operating system like Android sa inyong cellphone or Linux sa inyong Apple computer. The family is a divine priority. Iyan ang sabi ni God. Makita niyo kung gaano kahalaga yan. So God created man in His own image, kawangis niya, at ang family ay divine representation of who He is. The image of God, He created them, male and female. Ito ay ang kanyang masterpiece. Kung gagawa ka ng isang bagay na ipagmamalaki, ito yung masterpiece mo. Hindi ito gawa ni Satan. Hindi ito gawa mo or gawa ko or gawa ng Big Bang Theory. Ito ay ginawa ni God, male and female. The family in the Bible is the man and the woman. Pag pinag-usapan natin ng family, lalaki lang at babaeng nag-asawa. At ang tawag dyan sa Bible ay family. Ang children ay extension of the family. Kaya may anak ka sa wala, kung may asawa ka according to the standard of the kingdom of God, ikaw ay may family. Wala ka lang next generation, hindi ka lang binigyan ni God. Maaring may ibang plano siya, all you have to do is simply to enjoy. Sa mundo, hindi kumpleto ang pamilya pag wala kang anak. Ito ngayon, sino ngayon ang OS mo? Is it the Bible na nag-design in His image ng family si God? Or ang sabi ng nasa mundo? Kaya nga mahirap pagsamahin ang operating standard or operating system ng worldly system and godly system, the kingdom of God. Hindi kasi nagbutuhan kami. Sa kingdom, walang butuhan. Okay? So, dapat nating maklaro ito, may anak ka sa wala, kung ikaw ay asawa ayon sa standard ng kingdom of God, ikaw ay merong pamilya. Ang tanong ni Mako nung nasa DZMA ako, balikan ko lang Mako. Ang tanong ni Mako, Daddy, tatanungin ka rin lang naman doon sa iyong segment sa DZME, kung ang tatay ay haligi ng tahanan at ang nanay ay ilaw ng tahanan, anong mga anak? Semento? Galing no? Yun ang tanong ni Mako. At ngayon si Aida Gonzales, habang binato ko yung tanong ni Mako doon sa on-air, sabi niya, Pastor, huwag natin patagalin. Sagutin mo na agad yan kasi ako nalito din. Sabi ko, ang tanong ni Mako, sila ba yung beam sa bahay? Kasi may haligi na, may ilaw na. So sila ba yung beam or bubong, pako? Hindi. Ang mga anak ay next generation na magiging next na haligi ng tahanan at ilaw ng tahanan. Hindi nga kasi sila ay extension of family, hindi sila yung family. Extension. Kaya pag mali ang nakikita sa kay nanay at tatay, mali rin ang magiging extension ng family. Nakita niyong kaibahan? Kaya dapat babalikan natin ang itinuturo natin sa anak natin, anong OS ang ipapasa mo, anong form of government. At ang dala ni Jesus ay kingdom government. After the creations of a place to stay, ginawa ni God ang lupa, ginawa ni God ang liwanag, ginawa ni God ang mga animals. Kung ngayon nagmamalaki tayo na mayroon tayong maalaga ng mga gandang animals, aso, pusa sa bahay, sosyal na sosyal ka, meron ka ng mamahaling aso. Si Eva at Adan, no? Ang alaga na sa likuran ng bahay nila, buhaya, dinosaur, di ba? Pterodactyl, meron sila. Yun yung ginawa muna ni God ang mga alaga nilang hayop bago nilagay ang special priority sa kingdom ni God, ang family. Mga lahat ng pagkain, lahat ng prutas, ang hirap hindi mo makita dyan. Ang hirap pabilin ngayon, mahal-mahal. Doon pipitasin na lang nila except yung nasa gitna ng paraiso. Ganyan kahalaga. Nung nagawa niya na lahat ang provisions para sa family, nag-create na siya ng male and female or ang family. At ang tawag, other word for male is man, at ang other word for female is woman. Lalaki na merong womb. That's why woman. Yan ang ginawa ni God and none other else. Kaya pag may nag-claim na female pero walang womb, hindi yan ang ginawa ni God. Hindi yan family.
Kaya tandaan natin, may nag-claim sa world na family din kami kasi nagmamahalan kami, isang male at isang female, kuno, pero walang womb. It's a big question about that because man and a woman ang ginawa ni God. At dito nyo may kita sa simula pa lang na ito na nire-restore ni Jesus Christ sa Matthew 6:33, and all these things will be given to you as well. Ay ano, bago palikhain ng tao, nilagay niya na lahat ng pagkain. Mahilig ka ba mag-ano? Wala na. Kaya nga, alam niyo bang problema ni Eva at Adan sa Garden of Eden? Yung kulungan ng mga animals at kadena, kukulangin sa dami. Kawalan mo na nga lang. Di ba tayo ngayon, kadena mo, isa, dalawa. Di ba, yung mga animals mo, yung mga aso mo, yung mga Pomeranian ni Joy. Pero ito ang dami nito. Nag-aalaga sila dahil ibinigay ni God. Kaya hindi, wag gagalit kapag may kapitbahay ka mahilig sa animals, may mga alaga. Kasi talagang kasama talaga ng tao yun noon pa man. Pero ang priority, hindi yung mga animals, ikaw pa din. Kaya kung kayo, nag-aaway kayo, nagbabarilan kayo sa bahay, paluan ng baseball bat dahil lang sa pagtatanggol sa animals, iba na yon. Hindi natin sila priority more than the family. We also understand from the very beginning that the family is the most important target for Satan to destroy. Yan. Bakit kailangan sirain ang family? Kailangan sirain ang family para mawala ang image ng truth ng righteous kingdom family. Kailangan i-destroy yan, i-distort. Kailangan isirain ni Satan. Satan distorted the truth. Binali-bali niya. He deceived the first family, and when sin was part of their lives, the perverted mindset became the government system of this world. Ang kingdom of light ay nawala, at ang sinunod ng tao ay ang kingdom of darkness, kingdom government of darkness. Pag pinag-usapan natin ang darkness, parang wala lang sa atin. I-clarify ko sa inyo at sa ating mga viewers, pag pinag-usapan natin ang light, nakikita mo ang future. Pag darkness, ang sinunod mo, walang future, walang vision. Kaya sira-sira, bahala na. Kaya pag sinabi ni God sa word, pakinggan mo dahil alam mong may kapupuntan ang iyong family, ang iyong buhay. Pero pag pinasok mo ang kingdom of darkness, violation of the word of God, saan ka dadalhin ng darkness? Ultimo nga, yung unang step mo at pangalawang steps, hindi mo makita kung saan ka babagsak. Dito pumasok ang perversion. Male and female, pwedeng nang ikasal. Ang immorality, okay lang, basta kaya mo namang buhayin. Ang divorce ay pwede na. Kung hindi kayo nagmamahalan, kailangan maghiwalay. Ang STD, sexually transmitted diseases, HIV, AIDS, ay part na ng buhay ng tao. Kasi ganito talaga. Ang tawag niyan ay pinatulan niya without knowing kung ano magiging resulta niyan. That's why darkness. The future is dark for those people na hindi naiintindihan ang plano ni God. Pero kahit anuman ang batas na lumabas, gustuhin ng world, ito pa rin ang verse na sinabi ni God sa Bible kung gusto mo dahil meron tayong free will. So they are no longer two but one. Therefore, what God has joined together, let man not separate. Sino ba ang gumawa ng mga bill ng divorce? Sino ba ang gumawa ng legal separation, ng annulment dahil nagkakaintindihan? Tao. Let man not separate. Pastor, gusto na maghiwalay. Okay lang sa akin. Kung tatanungin nyo, pumapayag ka ba, pastor, na may hiwalayan? Tama, nakalagay naman sa Bible. So therefore, what God has joined together, ang hindi pinagsama ni God, maghihiwalay talaga yan. Kung hindi kasama si God sa relasyon, maghihiwalay talaga yan. Light and darkness cannot go together. Yan ang sabi sa Bible. At kung akong tatanungin mo, bakit mayroong divorce? Bakit dumating tayo sa kaguluhan na yan? Kasi sinabi na ni God, darkness yan, anak, huwag mong papatulan. Kaya sa inyo na mga singles pa ngayon, sa nanaan dito, maging sa mga anak ko, kung pipili kayo na mapapangasawa ninyo, be sure you are one in government system. Kung kingdom of darkness, at least pares kayo darkness. Kung kingdom of light, kingdom of light. Ngayon kung ayaw niya, dalawa kayo, tandaan mo, hiwalayan din ang mangyayari niyan. Pero sa atin na may asawa na andito na, sabi sa Bible, win them by your behavior, good behavior.
Ito'y klaro ko sa inyo mga kapatid. Ano talaga ang problema ng pamilya? Bakit may hiwalayan? Bakit may kaguluhan? Makikipaghiwalay sa isang babae o isang lalaki, yung may mga asawa na, at mag-aasawa uli ng iba. So hindi yung pag-aasawa ang problema. Ang problema ay government. Dalawa ang kanilang gusto. Yung isa, choices niya. Ito namang isa, choices ko. Itong isa, kingdom government, ayaw niya, gusto niya yung siya masusunod. Yung sabi ni nanay, sabi ni tatay, kasi yun ang napagkasunduan. Hindi tayo nagbibuild ng kultura ng aking lahi, kundi tayo ngayon nasa kingdom of God, kingdom government na ni God. So nakita niyo yung problema. Anong solusyon talaga para maiwasan ang divorce and legal separation? From the very beginning, be sure, nagkakaisa kayo. Meron kayong point of unity, point of meeting, dito tayo tumuldok. Kahit kami ni Led, kahit may gusto akong gawin, may gusto akong bilhin, ayaw niya, hindi yun ang desisyon. Ang desisyon, ano ang sabi ni God? Kung sabi ni God, no, kahit gusto ko, no na din ako. Kingdom government of God. May point of meeting. Kasi ang lalaki at babae, pag nag-no ang isa, nag-yes ang isa, gulo talaga yan. At gagawa na ng paraan ng desisyon kung paano tayo maghihiwalay. Okay? Nakita nyo ng problema. Kaya sa inyo, napapasok sa inyong relasyon, maging kay Eliasar, pinakabata. Sa iyo, Ezra, pag mamimili na mapapangasawa, ha? Kailangan parehas kayo ng OS. Standard. Point number 2, the model for God's relationship. The family as a model for government. Alam niyo ba ang family, ang siya na mismo ang basic government noon sa Garden of Eden, wala nung governor, walang president, walang prime minister. Early form of governance, historically, the family has been viewed as the first form of community and governance with its own internal rules and structures. Yan, wala na dapat tayong taxation, wala na dapat. So naando na lahat, kaya lang gusto mag-try ng tao ng kanilang paraan. At nung hindi nila mapatakbo ang buhay, give us a king. Kita mo, naghahanap pa rin sila, lalo nagkagulo-gulo. Lagi nating tatandaan, the male ang model ng righteous relationship. Kaya ikaw tatay, tumitingin ka, may asawa ka na, tumitingin ka pa sa iba. Ano ang gusto mong manahin ng anak mo? Remember, ang kasalanan minamana. Punishing the children to the third and fourth generation for those who hate me, sabi ni God. But showing love to 1,000 generation, Exodus 20 verse 6, to those who love me. Ikaw ang provider, protector. Father means source. Ikaw ang source ng lahat ng tama. Kaya dapat si Daddy ay kingdom's righteousness ang dala, kingdom of God, kingdom government, at i-instill niya yan sa mga anak niya. Anak, ito ang ating pagsusundan. Hindi yung gusto mo. Hindi, Daddy, kasi may nakita ako sa internet, may tinuro yung ang professor namin, matalino yon. Daming medal noon, daming nag-aral pa sa ibang bansa. Kahit sa nag-aral yung professor mo, still ang authority natin, Bible. Hindi university. Yun na tayo nagkakagulo. Hindi TikTok, hindi YouTube. Yan. Early form of governance, historically, the family has been viewed as the first form of community and governance with its own internal rules and structures. Kayo naman mga babae, kayo ay helpmate or katuwang ni lalaki. Paalala lang mga lalaki, katuwang, hindi ibig sabihin alipin. Tutulungan mo kasi si Daddy, ang father ng padre de pamilya, siya talagang may malaking trabaho sa bahay. Kaya nga, helper kayo. Hindi kayo ang foreman. Okay? Helper. Children, obey your parents in the Lord. Ako sinasabi ko to sa anak ko, anak, kung hindi nyo na kayo masusunod, meron na kayong nakikita, nag-aral naman kayo, ito lang ang siguraduhin ninyo na yung ginagawa nyo sa amin ay kaya nyong anihin pag kayo ay lumaki at meron na rin mga anak. Kasi kung anong ginawa nyo sa magulang nyo, gagayahin din ng mga anak ninyo, minana nyo yan dahil yan ang kingdom of God principles. Whether you like it or not, susundan yan. Kaya kung si tatay kurap din yung mga anak. Hindi maiwasan yung, kaya nga ang ganda ng kingdom government. Kaya nga mag-iingat ka, ulitin ko sa inyo. So dapat pala si tatay faithful, tama. Kaya dito sa atin sa 211 Ministry, ini-instill natin sa bawat isa. Ang word na faithful, hindi binabantayan. Kasi pag binabantayan ka para tingnan kung anong tinitingnan mo sa cellphone mo, ang tawag niyan ay hindi faithfulness. Ang katapatan ay alam ni God na nakikita ka niya, hindi ka niya binabantayan.
Dahil kahit anong gawin natin, lalabas at lalabas kung ano ang ginagawa mo, meron yan outward manifestation. Ang mga tao lang na nagkikimkim sa puso, kapag nakipagbiruan, alam mo kung anong nasa puso niya. For out of the abundance of your heart, the mouth will speak. Lalabas at lalabas yan. Merong external manifestation. That's why ang pamilya ay model dapat ito. Lagi nating tatandaan, kahit anong ganda ng government form na i-apply mo sa pamilya mo na hindi katulad ng sinasabi nung nag-design sa family, nagpapagod ka lang. Lahat ng energy mo, yung resources mo, mapupunta lang sa wala. Remember the Psalms 127 verse 1 says, unless the Lord builds the house, its builders labor in vain. That's why ang purpose natin na maging efficient tayo, yung time, talent, and resources, maiwasan na natin yung energy draining at time wasting na buhay ng mga schedules at ang priority natin si God. That's why, uulitin ko, the only form of government that can build or save home is the kingdom priorities. Number 1, kingdom of God. Number 2, kingdom righteousness. Number 3, kingdom family. And next week, kingdom work and kingdom ministry. Para sa ating application questions, ano ang narinig mong problema ng isang pamilya ayon sa series number 3? Family. Ano ang solution ayon sa righteous scriptures? Remember, ang scripture na pinag-uusapan sa Seek First the Kingdom of God and His righteousness ay righteous scriptures. Let's pray. Father God, we honor you today. Thank you dahil ikaw ang nag-initiate ng isang napakagandang institution, family. In-establish mo ito with your wisdom, sa talino mo, Panginoon, na ito ang paraan, and Lord, under the kingdom of light, ang ganda ng future ng family. But under the kingdom government of darkness, magulo talaga, banggaan talagang tao dahil hindi nagkikitaan, wala ring patutunguhan. Thank you, God, for this beautiful day, the Word of God, and help us, God, yung narinig namin mag-build ng faith so that we can live with this. But help us, God, ng aming mga partner at mga kamag-anak namin, nakikita namin magulo dahil walang kingdom of God. Help us, God, to become a blessing sa kanila na hindi man namin masabi ngayon, mamaya, at least makita sa aming sarili na i-apply na namin ang principles of the kingdom, government of God, beginning from us, from our hearts, to our families, and I pray, dear God, na ang mga susunod, Panginoon, ay magbibigay luwalhati sa iyo sa aming tahanan dahil alam namin, ikaw ay mabuti at maraming salamat sa iyong kabanalan na ipinapasa mo sa amin bilang the Father, the Author, the Source of this life. In Jesus' name I pray. Amen. Bigyan natin ng malakas sa palakpak si Lord. Napakabait ni God.